wala pa si Jesus sa buhay mo. Kung patuloy ka nagkakasala, ibig sabihin, wala pa si Jesus sa buhay mo. Kaya pinaparinig sa iyo ang salitang ito ng Diyos. Sabi rito, dadapat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kapatid, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay magulong pamumuhay, puno ng kahirapan, puno ng sakit at karamdaman, puno ng kaguluhan. Subalit, at maging yung spiritual na kamatayan, pagkatapos doon, mamamatay ng tao at pupunta pa siya sa hell. At doon sa hell, mga kapatid, marami nasa hell ngayon nagsisisi. Bakit ako narito? Sana, sinasabi nila sa impyerno, Panginoon, bigyan mo kami ng chance na magsisi sa aming mga kasalanan. Bakit pa tinanggihan namin yung mga nangangaral na pinapadala mo sa aming lugar? Ay pinapangaral ang katotohanan. Bakit ba namin sila tinanggihan? Disin sana wala kami dito. Subalit, ang sinasabi ng Panginoon, it's too late. Binigyan ka na ng pagkakataon kung ikaw ay nabubuhay pa upang magsisi sa iyong mga kasalanan. Subalit, hindi mo ginawa. Baka ito na yung last chance mo. Ang buhay mo dito sa lupa, baka ito na yung huli. Magkakataon mo dito sa lupa. At mga kapatid, kaya kinakabagan tayong patuloy ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na naaabag sa atin. Kaya po, nagpapadala siya ng mga mensahero upang mapakinggan mo ang katotohanan ito at upang magpakumbaba ka sa harapan niya. At sinasabi dito, dadapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Subalit kapatid, kapag ikaw ay nakinig at nagpakumbaba at humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, ang sabi rito, patatawarin ka ng Diyos, ilinisin ka ng Diyos, at ililigtas ka ng Diyos kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay mahal na mahal din tayo. Tiniis ng Panginoon yung mga pagdurusa dito sa lupa. Tiniis niya yung pagpapasal ng krus, yung paglalapit ko sa Kanya, yung paghawak sa Kanya, dahil nasa isip niya ay ikaw ang nasa isip niya. Hindi niya iniisip ang sarili niya. Hindi niya sinabi sa sarili niya, Ama, itapon mo sila lahat sa impyerno. Hindi sinabi ng Panginoon yun, kundi sinabi ng Ama, Anak, bumaba ka sa lupa, at ang anak ay kung pagpapakumbaba na sumunod sa kanyang ama, kahit alam niya na mamamatay siya, at mahihirapan siya ng mga tao makasalanan sa lupa. Pero ginawa ng Panginoon yun, alang-alang sa iyo, dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Imaginin mo yon, ang Diyos nagkatawang tao para lang sa iyo, para lang iligtas ka. Ganun ka ka-espesyal sa Diyos, ganun ka ka-espesyal kay Jesus. Kaya huwag mong babaliwalain ang ginawa niya. Ang Ama, pinadala ang kanyang anak. Ang anak, ibinuwis niya ang kanyang buhay. At ang Holy Spirit ay patuloy tayong kinagabayan araw-araw pagkatapos mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Basahin natin sa John 6. Sabi nito, at itong kalooban na nagsugo sa akin
Si Jesus ay nagsasalita, sabi niya, at ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng binigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Ang Panginoong Jesus, tayo ang iniisip, hindi niya iniisip ang kanyang kapakanan. Ang iniisip niya ay ang kapakanan natin hanggang sa huling araw.